si Sir Mar Balbuena, ang chairman po ng Manibela. Maki-update lang tayo ko, kagaya ng discuss natin na Idol Jam, kung kumusta ba sila after nitong deadline at itong mga pagtigil pasada last time na isinagawa po nila. So Mar, naimbagag sa pa, sir. Good morning po. Morning po. Naimbag nga sa pa, Idol Buds and Idol Jam. Naimbag nga sa pa, aming kada kayo sa Pangasinan. Yes, sir. Sir, in a way, Morning po. Opo. Sir, this week, may sinagawa na naman po tayong protesta at hinihiling sa government. Kumusta na po ba yung pagiling po natin na pagbigyan po yung mga unconsolidated na mga jeepneys po na makapamasada pa din po? Sa ngayon, Sir Buds, medyo maganda naman yung response ng gobyerno ng DOTR at LTFRB na i-consider nila na tayo ay makabiyahe pa kahit isang taon para i-prove natin sa kanila na kahit na hindi tayo magsumali sa kooperatiba, hindi tayo mag-consolidate at susundin natin yung specification ng mga modernong unit na nakasunod tayo dun sa Philippine National Standard. In fact, kausap po natin ang DTI nung meeting din, hearing din sa Kongreso na bibigyan tayo ng kopya para makasunod tayo at sana magtuloy-tuloy na dahil hinahanda na po namin yung mga portfolio natin tsaka yung mga prototype na isasubmit sa DOTR, sa Kongreso, sa LTFRB at saka sa DTI. Opo. Sir Mar, ibig sabihin na kaakibat nung pagpayag at pag-aaral nila is may posibilidad ba na ma-lift po itong pag-ano po natin sa mga traditional jeepneys? Kasi sabi nyo, na mapatunayan natin na kayang makasabay ng mga unconsolidated na mga PUBs natin. Opo. Dapat po noon pa pinagbigyan na tayo dito sa hiling natin, Sir Buds. Siguro umusad na yung modernization para doon sa mga nag-o-oppose doon sa mga guidelines o ibang components noong PUBMP. At ito nga, wala munang apprehension na gagawin sa ating mga traditional jeepneys na hindi nag-consolidate. Parang status quo muna tayo hanggang siguro sa mga susunod na pagdinig. At kung talagang didesisyonan na ito, kailangan na magpadala muna sila ng show cause order, magkaroon ng hearing, ng due process, at magkaroon ng dapat kung talagang revocation ito. Meron din tayong pinangahawakan na galing sa kanila, Sir Buds, sa Idol Jam, na dapat na final and executory na yung order na lalabas para kung talagang kolorum ka na. Sa ngayon po, wala tayong due process pa, kaya pwede pa tayong bumiyahe. Opo. At bawal silang mag-apprehend ng unconsolidated yung violation, Idol Buds and Idol Jam. Opo. Sir, ano sa tingin nyo, bakit po biglang kumbaga layman's term siguro, sa madaling sabi, pumanig po o dininig po ang hanay po ninyo ngayon, ang Manibela? Siguro, Sir Buds, unang-una yung makita talaga nila na nung talagang hindi na kami pinabiyahe ng May 16 at hindi rin kami bumiyahe, wala talagang masakyan yung taong bayan. Pangalawa, yung wala namang hanap buhay na naka-abang o naka-ready para doon sa mga madi-displace na mga drivers at operators. Walang kahandaan yung ating pamahalaan para dito. So, imbis na ibigay na lamang siguro itong ino-offer sa atin na mga subsidiya at mga trabaho, ibigay na lang doon sa talagang jobless ngayon. Hindi sa amin na merong hanap buhay, tatanggalan mo, hahanapan mo ng ibang trabaho. Parang talagang maling-mali yung proseso po na yun. So, kakamusta lang po, Sir Mar? Ngayon po, tuloy na po ba ang pasada po ninyo? Opo, simula po nung pagkatapos ng hearing, sinabihan na po natin lahat yung ating mga kasamahan na pumiyahe na. Pero may kaakibat pa rin na pag-iingat at mga tuwiran kasi may mga enforcers din na hindi din updated na basta na lamang nanguhuli. Ang malinaw po, walang guidelines pa o walang binababa na direktiba ang LTFRB tungkol dito sa hulihan ng mga unconsolidated. Actually, yan yung tanong ko, Sir Mar. Alam ba sa grounds ito? Baka kasi halimbawa dito sa atin, dito kanyari, di Pangasinan, biglang may masita na mga namamasada ng mga kababayan natin. Kaya po yung mga live namin, hindi namin siya pinupura, nandoon at mapanood nila kung ano yung
napag-usapan doon sa Kongreso at mapanood din nila yung hearing sa Kongreso. Tsaka doon sa mga balita kagaya po nito. Malaking bagay po itong media na napaparating din po sa ating mga kasamahan at sa mga local enforcers na lalong-lalo na sa mga LGU, mga constituents nyo po yan. Apektado po dyan ang mga mananakay po ninyo, ang taong bayan at yung mga drivers at operators na rin natatamaan nito. Kaya doon sa mga enforcers po natin, status quo muna tayo, wala pong ulihan na tungkol lang doon sa mga unconsolidated. Pero doon sa other violation po, labas na tayo doon. Opo, basta plain po with regards to unconsolidated at consolidation, walang hulian muna. Wala po, wala sir. Malinaw po yan. Malinaw yan na sinabi ng LTFRB at hindi po pwede na bigla na lang silang manghuhuli dahil nga kailangan mo nang dumaan sa due process, Idol Bud. Opo. Kailan bang next sa pagdinig, Sir Mar? Naka-break yata ang di ba? Ang Kongreso? Opo, naka-break. Yun na nga po ang medyo nakakalungkot na nag-break na po, nag-recess na ang Kongreso. Kaya hindi ko alam, baka abutin na naman ng isang buwan, Idol Buds, Idol Jam, kung yung pag-resume ng Kongreso. Di ba, sir, kung naka-break sila ng 1 month po naka-status quo, walang huli. Hindi pwedeng sitahin. Tama. At saka po, blessing in disguise, Idol Buds, yung mga ganyang pangyayari. Kasi magre-resisting kami. Dapat sundin kung ano yung mga napagkasunduan sa Kongreso. Opo. Anyway, Sir Mar, salamat sa inyong panahon, Sir Mar. At kami po nabigyan po ng pagkakataon na ma-interview po kayo tungkol dito sa isinusulong po natin sa inyong hani sa Manibela. Magandang umaga po, Sir Mar. Good morning. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Mga idol, si Sir Mar Garcia ang chairman po ng Manibela. So at least alam natin, Idol Jam, akala ko, di ba? Akala natin